والصلاة وأتم التسليم على الصادق الوعد الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم زدنا علما وبارك لنا في اجتماعنا هذه الليلة المباركة واجعلنا من المحبوبين ومن المخلصين ومن المتقبلين من أعمالهم اللهم آمين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nawa ang pagbati ng Islam, ang kapayapaan na siyang hinihiling natin sa bawat isa sa ating kapwa ay mapasa ating lahat ngayong gabi. Mashallah, alhamdulillah, lalong dumadami ang ating mga bilang ngayon. At nandito yung ating kapatid na dalawa, kailan lang sila nag-Muslim, nung Thursday ba yun? O Wednesday? Last Wednesday. Si kapatid natin na Mandi at saka si Rando. Oh, wala pa kayong bagong pangalan sa Islam, Randy, no? Wala pa? Wala pa kayong napili na pangalan sa Islam? Rando. Alam mo, maganda sa'yo, Rando. Hindi naman pwede Rambo. Kailangan Randy. Hindi. Ryan. Ayan, maganda yung Ryan. Alam mo yung Ryan, bro, isang pintuan yan sa paraiso. Pintuan ng mga taong sila ay nag-aayuno sa Allah. Tapos ito naman, si Mandi. Mandi, naalala ko yung pagkain na manok na Mandi. Mandi, masarap yung masarap. Ha? Masarap yung Mandi? Oo nga, mashallah. Pero, alhamdulillah, anong sabi niyo pangalan niya? Mahdi? Mandi. Oh, Mahdi, ganyan. Mahdi, hindi pa kasi niya pinili. Mandi, maraming mga pangalan. Maher, pwedeng Maher, di ba? Marwan, Muhammad. Oh, bakit? Anong masama sa Marwan? Naalala nila yung mama sa pano. Iba na yun. Sa Islam, wala taziru waziratu wizra ukhra. Hindi yung kasalanan ng iba ay magiging kasalanan ng isa. O, di ba? Maski parehas kami na ito, si Abdullah. O ako rin, alimbawa, Abdullah. So, gawain niya. Iba yung gawain ko. Kaya may araw na paglilitis di ba? Bro, welcome kayo sa Islam, bro. Alhamdulillah. Itong mga kapatiran ninyo na nandirito, ito ay mga taga Mindanao, Bisaya, at saka sa Luzon. At karamihan din dito ay mga balik Islam at ganun din ang mga taga born Muslim. Mashallah. At mayroong mga Bisaya dire. Bay, kumusta ka diha, bay? Mayor karon. Alhamdulillah. Wallahi mga kapatid, alhamdulillah sa oras na pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay nagkakatipon. Bakit mo itinabi sa akin itong tissue? Inshallah, hindi tayo iyak ngayon. Tapos na yung nakaraan. Mag-move on na tayo. Ang dapat lang natin talaga isipin, mga kapatid, yung ano ang ating naipundar sa umaga, sa kinabukasan. Dahil yon ang tanging ating, kumbaga sa Mranaw na ay nga mapluto. Alam nyo yung mapluto sa Bisaya? Yun yung magiging baon mo. Ano ang inyong naihanda para sa araw ng paghukom? Halimbawa tayo, dito OFW. Anong naipundar natin pag uwi sa Pilipinas? Anong yun lang? Ha? Resibo. Resibo? Ay, ano yung resibo? Anong pakinaba ng resibo? Ha? Bro, alam mo, sa totoo lang, may mga umuwi na may naiuwi. Nakakuha ng bahay, bili ng kotse, lupa, ganyan. Pero hindi rin naglaon na wala rin. May umuwi na katamtaman lang. May umuwi na wala. Pero wallahi, ito lagi natin ito sinasabi sa mga kapatiran natin na bagong pasok sa Islam. At kayo na mga pumasok sa Islam, wala man lang tayong may uwi sa Pilipinas. Napakalaki na gantimpala, na biyaya sa atin ng Allah
ay ang pagiging Muslim natin. At yung mga gawain na naipundar at nagawa mo. Kasi sabi ng Allah sa Quran, Inna Allah la yudi'u ajral muhsinin. Anuman ang naipundar na nagawa mo nung mga nakalipas na taon, simula na ikaw ay bagong pasok sa Islam, anuman yung nagawa mo na yun ay nakasulat pa rin yun at yun ang iyong tatamasain sa araw ng paghukom. So hindi masasayang, kapatid Ibrahim, kung ano yung ginawa mo, anong naitulong mo sa kapwa, sino yung mga taong napasyahada mo, yung natutunan mo na kaalaman, yung ikaw ay naging matakutin sa Allah, wallahi yan ang kasama mo sa libingan mo at lalo na sa araw ng paghukom. At yun ang walang kawalan, Abdul Aziz. Walang kawalan. Kasi kasama mo sa iyong libingan at lalong-lalo sa araw ng paghukom. Hadhihi dunya aw hada dunya darul amal. Laysa fihi jaza. Wal yawmul qiyamah darul jaza dunal amal. Itong mundong ito ay lugar na kung saan dito tayo na nagtatanim. Na wala pang gantimpala. Magtanim ka, agad-agad makukuha mo gantimpala, bro. Nagtanim ka ng mga pananim mo. Nag-ani ka ng bigas. Yung mga magsasaka, kailan yung tutubo yung bigas? Yung ilaw, yung palay. Ilang buwan siya magiging 3 months, o di ba? O ganun. Tayo dito sa mundo, itong mga ginagawa nating kabutihan, inshallah sa araw ng paghukom, doon natin ito tatamasain. Inna Allah la yudi'u ajral muhsinin. So mga kapatid, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang tunay na pinakayaman niya ay ang pananampalataya sa Allah, ang takot sa Allah, at paggawa ng kabutihan. Yan ang totoo. At diyan tayo dapat makipag-unahan. Makipag-unahan ka ng pera, wallahi minsan itago mo ang pera mo, na ito ang iniisip mo na i-invest mo, minsan napupunta sa iba. Na emergency. Ninakaw, nawala, nahiram, o di kaya ay dahil sa mga aksidente na nangyari, dahil sa health mo o sa mga kamag-anak mo, doon na pupunta. Minsan wala na. So ang pinaka-importante mga kapatid, yun nga yung sinabi ng Allah sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wallahi, totoo yan. O kayo na mga mananampalataya, sabi ng Allah, alalahanin ninyo, katakutan ninyo ang Allah, at isipin ng bawat isa, alalahanin ng bawat isa sa inyo kung ano ang inyong naipundar o ano ang inyong natipon, ano ang inyong paghahanda sa araw na kung saan tayo ay lilitisin. So yun ang pinaka-importante. So kung di man maiwan natin, bro, wallahi ang tanging yaman natin ay ang Islam at ang pananampalataya at takot sa Allah. Sa araw ng paghukom, hindi tatanungin ng Allah, nasaan yung mga taong naging mayaman? Nasaan yung mga taong naging skolar na maalam? Nasaan yung tribu na ganito? Nasaan yung mga mayaman? Wala. Ang tatanungin doon ng Allah, isa doon mga kapatid, wallahi napakaganda ng hadith. Aynal mutahabbuna fi jalali. Nasaan yung sila na nagmamahalan para sa akin? Tignan mo yan. Tapos dito sa mundo, mga Muslim tayo, nagmamahalan tayo sa Allah, pero minsan dahil sa pera, dahil sa pagkakaiba-iba ng opinion at kuro-kuro, sa tribu, sa anuman, pinagwawatak-watak tayo ni Satanas. At ang nangyayari, bandang huli, hindi na nag-uusap-usap. At nagsisiraan na at nagbabangayan na. Anong ginagawa ni Satanas? Pumapalakpak. Sa akin pa rin ang huling halakhak. Sino ang talo? Ang sambayanan ng kamusliman. Dahil sila ay nagpatalo. Mga kapatid, sa pagpapatuloy natin sa hadith o sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakuha natin na si Umar ibn al-Khattab ay hindi lang siya nagbabase sa kung ilan ang nagriwaya, sino yung nagsalaysay ng hadith. Minsan dalawa, pero basta authentic. Basta kilala yung tao na nagsalita ng makatotohanan. Ang mga sahaba, ganun din sila.
Kaya sa silsilatul hadith, yung mga muhadithin, sa ilmul hadith, sa mustawal hadith, dyan natin matutunghayan at magpapag-aaralan kung sino yung mga silsilatul rijal at yung mga sanad. Kung sino at sino ang pinanggalingan ng nagkwento. Bakit? Dahil kung may isa man lang, there is a chain of the hadith na makikita mo na may yung mga nagkwento na nagmula doon sa una. Halimbawa, si Jibril, sinabi ni Jibril na ayon sa kanyang anak na si Abdulaziz at si Abdulaziz doon sa kanyang kaibigan na si Abdullah at na doon sa kanyang kapatid na si Ismail at si Ismail. Yung mga pangalan na yun, pumunta ngayon doon kay Juwahir. O, sino si Juwahir? Itatanong nila. Hada ismun gharib. Nakakapagtaka, hindi namin kilala yan. Yung mga nauna kilala natin, makatotohanan. Pero itong si Juwahir, ang pangalan niya Juwahir, parang hindi natin kilala. At nakilala pa natin ito na walang nasabi na patungkol sa kanyang pagkakatotohanan. O di kaya nabanggit na may kasinungalingan. Ano yung hadith na yun? Kung ano yung naibanggit, khalas. Iyo o tabar na nila yun na kasama yun sa mga daif. O di kaya, ahadithun gharib. So yun, ibig sabihin, hindi na yun kukunin ni Bukhari at saka Muslim. Dahil sa mayroong kasama doon sa mga rijalul asnad na hindi makatotohanan. Kaya mga kapatid, isingatan din natin ang sarili natin. Dahil sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang tao na siya ay nabagsagan na sinungalin ay dahil nakikilala siya na sinungalin at maski hindi mo itanong sa mga tao dahil kilala siya sinungalin, sinungalin na siya. Dahil kung ano yung naipakita mo, ano yung ginawa mo sa sarili mo. Di ba? At ganun din pag ang isang tao na siya ay naging makatotohanan. Kung ang tao na ito ay makatotohanan, masasabi din nila na itong taong ito ay makatotohanan. Tama ang kanyang sinasabi at hindi siya sinungalin at siya ay totoo sa kanyang mga salita. Alaikumussalam wa rahmatullah. Abdulaziz, yan yung sinabi yung pinsan mo? Tiga saan? Oh, Masya Allah, Bicol. Bicol Express, alika dito. Mahilig kami ng Bicol Express. Alika dito, bro. 3 araw pa lang dito, tatlong araw pa lang. 3 araw. So magmumuslim ka, bro, alika. Sandali, para hindi natin makalimutan. Magmumuslim muna ito, bro. Tiga saan ka sa atin? Bicol. Pinsang buo mo, second cousin. Buo po. Allahu Akbar. Father niya, tsaka yung father ko. Masya Allah. Baso. Tabaw. Kumusta ito si Abdulaziz sa inyo, sa pamilya nyo? Ayos po. Ayos siya. Ha? Ayos po, mabait po. Alhamdulillah. At kaya siya ay nagabayan sa Islam dahil sa kabaitan niya. Oo. Kilala yan si Abdulaziz. Kahit saan kami magpunta, nagdadala yan ng kape. Oo, insyaAllah. Mapagbigayan. Bro, anong pangalan mo? Gary po. Gary. Oh, Masya Allah. 3 buwan ka na rito. 3 days pa. Ha? 3 days. Tapos magmumuslim ka na, 3 days. Bakit ka magmumuslim? Palit Islam. O, bakit ka magbabalik Islam? Dahil yung iba gustong mag-asawa ng 2, 3, 4. O, di. Oh, alhamdulillah. Ito, manood kayo mga kapatid. Hindi siya magmumuslim dahil sa 2, 3, 4. Ah. Okay? So, sino nagsabi siya na magbalik Islam ka? No, tinitignan mo siya. Mashallah, ang lakas ng impluensya, no? Pinilit ka ba sa Islam? Hindi po. Hindi ka pinilit. Kusang loob na tinanggap mo. Okay, ito ang maganda eh. Kusang loob tinanggap niya. Bakit mo tatanggapin? Bro, hindi, Gary. Wallahi, totoo yan. Kasi ito, isipin mo, buong buhay mo magbabago. Okay? Alam mo ba, dati Kristiyano ka, babaero ka, di ba? Ngayon, hindi na pwede yun. Umiinom ka dati, di ba? Hindi na kami matagal na. Matagal na. Talagang wala nang inuman dito sa sa Islam. Ang iniinom lang natin kape. At saka mga ibang pwedeng inumin na halal. Sigarilyo. So, nagsisigarilyo ka din? Alhamdulillah. Good boy. Oh, good boy. Gary, dati sumasamba ka kay Hesus Kristo. Opo. Ayun, nananalangin ka sa Kanya. Ngayon, hindi ka na pwedeng manalangin sa Kanya. Hindi ka na rin pwedeng mangumpisal sa pare.
Kumain ka ng baboy? Pag-alis ko po sa Pilipinas. Oo. So bago lang kasi 3 araw lang siya ngayon, di ba? So last week, 2 weeks kumain ka ng baboy. Ngayon hindi ka nakakain ng baboy. Ha? Kaya mo 'yun? Kaya po. Walang inom, walang baboy, walang droga, walang mga babae, walang pagpunta sa simbahan. Na magdasal sa mga santo-santo. Ha? Magiging total na magbabago ang buhay mo sa Islam. At dito ang tunay na katahimikan, kaginhawaan at tunay na kaligtasan. Ang lahat ng mga propeta, ang kanilang relihiyon ay Islam. Ang turo nila sa sangkatauhan sa bawat pamayanan ay maniwala sa tunay na nag-iisang Diyos na siya si Allah na sinamba ng lahat ng mga propeta. At ang sinumang sumamba at kilalanin niya ang tunay na nag-iisang Diyos, siya ang tunay na mapapasa kanya ang kaligtasan. Buhay na walang hanggan, bro. Kapatid, hindi lang dahil tinanggap mo ang Islam dahil sa pinsan mo na yan. Tanggapin mo ang Islam buong buo sa puso mo. Dahil lang titignan ng Allah ang ating puso. Ha? Wallahi bro, kailangan natin ito, walang binyag sa Islam, hindi ka namin bibinyagan. Okay? Kailangan lagi ka lang mag-aral. Okay, Gary? Opo. Gumanito ka bro bilang pagsaksi sa tunay na nag-iisang Diyos. Ha? Bukal sa puso't isipin mo. Sa isipin mo. Sabihin mo, Ashhadu. Ashhadu. Malakas. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Isa. Isa. Ibni Maryam. Ibn Maryam. Abdullahi. Abdullahi. Wa Rasuluh. Wa Rasulullah. Sabi mo, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, 3 days, alam na niya, Alhamdulillah. Hindi pa ito nag 40 days, 3 days lang siya. Bro, Alhamdulillah. Sabi mo, takbir mga kapatid. Allahu Akbar. Gary, welcome to Islam, welcome to Islam. Tagalog, Arabic yun eh. Masyado kasi akong excited bro. Subhanallah. Mahal ka namin sa Islam bro, dahil sa gabay sa'yo ng Allah. Ang gabay hindi yan ibibigay sa lahat. Sabihin mo sa Tagalog, ako ay sumasaksi. Ako ay sumasaksi. Walang Diyos Walang Diyos na dapat sambahin na dapat sambahin maliban sa Allah. maliban sa Allah. Ako rin ay sumasaksi Ako rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah ako rin sugo ng Allah, at kanyang alipin. kanyang alipin. Ako rin ay tunay na naniniwala ngayon Ako rin ay tunay na wala ngayon. na itinatakwil ko na Tatakwil ko na si Hesus Kristo Yesu Kristo bilang Diyos. bilang Diyos. Siya ay bilang alipin Siya ay bilang alipin, at propeta ng Allah. Propeta ng Allah. Siya si Isa Siya si Isa, na anak ni Maria. anak ni Maria. Takbir mga kapatid! Welcome to Islam bro. Welcome. Tumayo ka, mashallah bro. Yakapin natin ang kapatid natin sa Islam bro. Alhamdulillah. Welcome to Islam bro. Alhamdulillah. At oo, ito kanina rin nakapagsada na yan nung last. Oo nga no. Oo, mashallah, mashallah. Bro, mashallah. Ang dami na ngayon ng pumapasok sa Islam, hindi natin mapigilan dahil ito ay sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah, mashallah bro. Oo. Yung dalawa na nandito na bagong pasok din sa Islam nung last Tuesday, bro, ali kayo dito bro. Dito ka bro, alhamdulillah, mashallah. Bago dito pala. May dalawang babag. Sino ang dalawang taga Bicol? Sada yung ulit. Bicol ka ba bro? Zamboanga. Ikaw yung sa? Ha? Davao. Oh, sa Davao. Ito sa Davao yung si Rando. Sa Davao siya. Bro, alhamdulillah. Masya Allah. Ang gabay ng Allah sa inyo bro. Walang kabayaran. Hindi nabibili ito ng salapi. Wallahi, totoo yan. Masya Allah. Alhamdulillah bro. Tanging yaman. Wallahi, totoo yan. Tanging kaligtasan. Oops.
Oops, sandali. Ayan. Mashallah. Bro, tignan nyo nga oh. Pag ginabayan naman talaga ng Allah ang isang tao, walang tunay na pwedeng makakapagligaw sa kanya. Di ba? Gary, welcome to Islam bro. Mainit ka namin tinatanggap. At ganun din ang dalawa nating kapatid dito, si Mandy at saka si Rando. Ha? Rando, mga balik Islam din sila. Alhamdulillah, bagong pasok sa Islam. Si Ryan. Sino si? Meron taga-Baso dito eh. Pangalan ng isa. Last Friday. Meron ba taga Bicol dito dati? Kapapasok sa Islam? Ayun, si Ibrahim, taga Bicol yun, no? Yun nandun. Kaurag yan. Kaurag. Masya Allah mga kapatid. Alhamdulillah sa gabay ng Allah. Tunay na hindi mabibili ang gabay ng ating tagapaglikha sa atin. Alhamdulillah. Welcome kayong lahat mga kapatid sa Islam. Gary, kayo bro, dapat lagi kayong magpunta sa ganitong araw. Ha? Itong ganitong Sunday, 7:30 to 8 to 9. Ganyan. Para mag-aral. At sa Rabwa, pwede rin kayo bro. Sa Rabwa Islamic Center. Para mag-aral sila doon, di ba? Bro, may sasakyan kayo, di ba? Wala, no? Yung kumpanya nyo, paano kayo napunta rito? Nag-taxi lang o? Nag-taxi lang kayo? Masya Allah. Gantimpalaan kayo ng Allah mga kapatid. Alhamdulillah. Gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao, ang Islam. Hindi lahat binibigyan ng gabay. Alam nyo, dati, sa akin sa personal ko na pananaw, sabi ko, okay na naman kung may mag-Muslim o hindi. Parang hindi masyado sa akin mahalaga ba bro, yung meron tayong mapasahada. Kasi sabi ko, after all, lahat naman tayo may pagliliti sa araw ng paghukom, di ba? So kung hindi sila papasok sa Islam, hindi ko na problema yon. Ibig sabihin, ugnayan na nila yon sa Allah. At ako rin, importante, gagawin ko ang sarili ko, sumunod lang sa kung ano ang ipinag-utos sa akin ng Allah, sa Quran at si Propeta Muhammad. Akala natin mga kapatid, ganun lang yun, kasimple. Alam nyo ba, wallahi, sumusumpa ako sa Allah, isa sa pinakamarangal, pinakasagrado, pinakamabuting gawain, pinakamabigat na gawain, ay kung sino yung mapamuslim mo na ikaw ang naging dahilan. Akala natin baliwala lang yan. Ako wallahi, Allah knows, even before, I really don't care about it. Because sabi ko, it's not a big deal anyway. Kung sino ang gagabayan ng Allah, gagabayan. Importante ang sarili ko. Paano ako tunay na magiging Muslim? I don't care others people. Pero bro, ngayon napapatunayan ko, wallahi kung bakit ito gaano kahalaga, kasi ito ang trabaho ng lahat ng mga propeta. Gawain lahat ng mga propeta ay ang pagtuturo sa kaisahan ng Diyos, pag-aanyaya sa kaisahan Diyos, sa kaisahan ng Allah, at pagtuturo ng kabutihan sa mga tao. Sa isang riwaya, alam niyo ito, di ba? Ano yung hadith na sinabi ni propeta? Na sinabi niya kay Ali radiyallahu anhu, wala in yahdiyakallahu rajulan wahida khairun laka min humrin ni'am. Sa isang riwayang hadith, mas mabuti pa sa'yo kaysa sa mundo at sa napapabilang sa mundo. O Ali, kung ikaw ay gagabayan ng Allah sa isang tao na maging Muslim, dahil ikaw, mabuti pa yan sa'yo kaysa doon sa pinakamalaking halaga ng isang kamelyo sa mga Arabo. Sa isang riwaya, mas mabuti yan sa'yo kaysa sa mundo at sa anong napapaloob sa mundo. Bakit mga kapatid? Isipin mo, ikaw Abdul Aziz, itong si Randy, nag-Muslim. Ikaw ang naging dahilan dahil siyempre ang nagbigay ng gabay si Allah. Ikaw ang naging instrumento, nag-Muslim yan. Ngayon sa simulang gabing ito, lahat ng gagawin ni Randy na pagsasala, pagdidikr sa Allah, paniniwala sa Allah, paggawa ng kabutihan, lahat ng uri ng pagsamba sa Allah, ano yung ginagawa niya? Mayroon kang gantimpala doon. Nakaupo ka lang, nakahiga, o anong ginawa mo,
whatever he does, wallahi, you have a reward, even a single deed. Ito ang kabutihan, bro. Akala natin, minsan tayo, ang gusto natin, nari, antay, tunay malaki labatan nuro. Ha? Ano yung malaki ang matutubo natin doon? Anong pwede natin mapakinabangan doon? Ano yung toyo natin doon? Puros makamundong bagay. Pero wallahi mga kapatid, sa pag-aanyaya sa Islam, ang siyang pinakamarangal na gawain dito sa mundo. Wala na. Khairun nas anfa'ahum linnas. Pinakamabuti sa isang tao ay ang tao na pinapakinabangan ng karamihan at yung tao na nagtuturo ng kabutihan sa mga tao. Walang tunay na pinakamabuti pagtuturo. Sabi ng Allah, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Tignan nyo yan. Lahat ng salita, di ba? Dito sa mundong ito, tayo minsan may gusto-gusto natin na naririnig. Di ba? Anong gusto nyo naririnig? Ha? Ano? May sahod na. Okay, makuha mo yung sahod, bulsa lang yan. Minsan, hindi pa naabot ng 1 week, wala na, ubos na. Tiway na, wanay kwartabay kay naipadala naman sa Pilipinas. Di ba? Nahurot na gyapon. Dumaan lang dito. Abdurrahman, dumadaan lang yan. Kaya sinasabi dito, ang naipon lang nila, resibo. Ha? Allahu Akbar. Napakalaking gantimpala ng Allah sa atin, mga kapatid. Sa pananampalataya ay ang pagtuturo at pagpapalaganap ng Islam sa mga tao. Wala na. Pinakamabuting salita na binitiwan ng tao dito sa mundo. Ano? Ibrahim. Palagay mo. Pinakamabuti. Ha? Alhamdulillah. Ha? Waman ahsanu. Mismo ang Allah ang nagsabi. Ano pa? Sa lahat ng mga salita na pinakamabuti, sagrado sa Allah. Alam mo yung ahsan, ismu tafdil. Ismu tafdil, yung superlative sa isang word. Ano ang pinakamabuting salita na oobra pa? Maliban sa mandaa ilallah. Bay, bro, katong magtudlo sa mga tao, magsulti, halina kayo. Utlu alayhim. Hali kayo dito at ibabalita namin sa inyo ang tamang salita sa tunay na paniniwala sa nag-iisang Diyos. Alhamdulillah, ya Allah, tanggapin ito sa atin. Allahumma amin. Tanggapin tayo sa paraiso ng Allah, mga kapatid, at patatagin sa kanyang relihiyon. Allahumma amin. Balikan natin ang usapin natin sa sunnah. So si Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, ang pinipili niya, yung tao na rajulun thiqa. Maski isa lang. Pero kung ito'y totoo na siya ay thiqa, kilala na siya, khalas, intahal amr. At wallahi, minsan nakikita natin yan dito sa mga Arabo. Alam niyo yung tazkiyah? Tazkiyah. Ano ba tawag doon yung tazkiyah sa Tagalog? Hindi. Yun yung ta'ziyah. Yun yung ta'ziyah. Ito tazkiyah, yung someone recommends you. Di ba? Inirecommend ka niya. Ano yun sa Tagalog? Inirecommenda ka niya. Di ba? Nirito. Ang mga Arabo, ganito yan. Kilala nyo yan? Ta'rifu na hada? Hindi namin kilala yan. Sino yan? Pero, pag sila ay naniwala na siyang rajulun thiqah, rajulun saleh, makatotohanan, hindi nabanggit na mayroon siyang mga gawain ng mga sida-sida. Kailangan ang sida-sida, yung ganyan, di ba? Kailangan pag narinig nila na ang gawain niya ay kida-kida at hindi sida, wala na, hindi na yan paano yun. So, ibig sabihin, nakikilala tayo kung ano ang ating naipundar, na ipakilala natin ang sarili natin sa pagiging mabuti. Mag-ingat tayo na magsinungalin. Mag-ingat tayo sa mga gawain na hindi kaaya-aya dahil wallahi, kahit anong suotin mo na kasuotan, makikilala ka pa rin. Itago mo man kung ano ka. Kahit anong ipakita mo, alam pa rin dahil doon sa nakilala kung anong personalidad mo.
So si Umar ibn al-Khattab, mga kapatid, yun ang sa kanya. Minsan, magbanggit tayo rito na mga nabanggit sa mga dumating lang sa kanya, katulad yung naibigay natin na sample before last 2 weeks ago, di ba? Yung dumating sa kanya na sinabi dito ni Abdurrahman ibn Auf na pupunta kayo doon, samantalang nabanggit ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na pag dumating ang isang epidemya sa isang lugar, huwag kayo pumunta at manatili doon. So, yun. Narinig yun ni Ibn al-Khattab, doon lang kay Abdurrahman ibn Auf, pinaniwalaan niya, wala na. Hindi na siya nag-ask kung sino at ilan yung mga rijal o thika na nagsabi doon. Isa rin dito sa nangyari sa punta kayo sa 102. Here are some of those narrations. Okay? Isa ito sa mga nabanggit na mga narrations. Okay. Nakuha na natin yung una, yung patungkol doon sa epidemya. Ito yung naging dalil natin. Ito yung naging proof natin sa kaganapan na yon. Pangalawa rin, nakita din dito, sa number 3, sa Al-Bayhaqi, related by Bayhaqi, the following narrations from Hisham ibn Yahya Makhzumi, a man from Taqif, a place where known it is Taqif, went to Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu and asked him regarding a woman who began to menstruate while she was visiting the house of the Kaaba. Okay? Tinanong yun kay Umar ibn al-Khattab. Then, the man asked Umar to rule a specific issue regarding that woman. Kasi siyempre, Amirul Mu'minin ka. Maalam, faqih. Kaano yung kaalaman mo? And when Umar answered him, the man said, indeed, the messenger of Allah issued a ruling. He said, the man issued a ruling according to the Prophet sallallahu alaihi wasallam in a situation like the one of these women differently from what you ruled. Ibig sabihin, Umar ibn al-Khattab, nagsabi si propeta, pero parang naiba yung sa sayo. Parang hindi siya akma. Anong pagkaiba? Oh, subhanallah, nangyayari pala yun. Kaya huwag kayong magtaka bro, itong mga ustad, mga masyayikh, itong mga nagtatalo-talo ng maraming dalil, kung sino yung maraming anong hindi siya pabor dun sa anong sinabi ng iba, hindi na ito pabago sa atin. Kasi even during the time of the caliphates, nangyayari na ito dahil sa mga iba't ibang mga kuro-kuro. At ito ang isang wisdom why we are talking about the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Why we are taking into deep understanding. Dito natin makikilala. Anong sinabi ni Umar radiyallahu anhu? Umar stood up and said, "Why do you ask me to issue a ruling about a matter which the Prophet of Allah issued a ruling?" Di ba? Kumbaga, nga naman mangutana ka karon sa ako na nasabi na pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kung yun ang nasabi ni Propeta, doon ako. At kung ano yung naging rule ko, huwag niyong kunin. Kasi meron na palang tutong ithbath. Meron ng issue na pagtapos na ito na nasabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. So subhanallah, napakaganda ng mga, ito yung pag-unawa. Kailangan magiging broad tayo. Pag nagsalita yung isa, intindi mo muna, huwag ka agad-agad na umusga, mali yan. Anta khata, ada, daif. Hindi mo alam. Bakit? Nabasa mo ba ang lahat ng mga hadith? Nabasa mo ba ang lahat ng mga anong ruling dito at sinabi ng mga pantas ng mga ulama? No. We have only given a very limited knowledge. So hindi mo alam yung isa, talagang meron siyang proof na malaki. So, ano ang sayo? Kunin mo kung ano yung pinakamatibay. Kung ano yung pinakatama. At kung sino yung pinapakinggan mo na siya ay pagkakatiwalaan. Kasi si Umar ibn al-Khattab, ang mga sahaba, ang mga tabi'i, at ang mga ulafa, ang kinikilala nila kung sino yung nagsasalita. Minsan kasi mayroon ding, aywan ko kung tama yun, pero may makal, kasabihan ng mga Arabo, la tanduru man qal, walakin unduru makal. Yung iba doon parang hindi nila tinatanggap yun eh. Pero may sense. Anong ibig sabihin nito? Huwag nyo tignan kung sino yung tao na nagsasalita.
Ang tignan nyo kung ano yung binibitiwan niya ng mga salita kung ito ay may aral. Di ba may sense yun? Is there a sense or not? There is. So do you agree with that? Huh? Yes. Do you agree? Yes, I agree. Ha? Oh, mashallah. I strongly agree. Ibig sabihin, bro, ang tao na nagsasalita, maski siya Shia, maski siya ay pabilang sa mga Mu'tazila, pabilang sa mga ibang mga firqa na naninira sa Islam, kukunin natin agad kung anong salita nila? Oh, ngayon, hindi pala. Di ba? Pero kung pagtutunayan mo, yung wag mo tignan kung sino yung nagsasalita, tignan mo kung anong sinasalita niya. Depende pa rin sa situation. Sino itong pakikinggan ko? Kaya minsan, may mga strict. Maski gaano ka alam yan, maski gaano ka talino yan, maski gaano ka ulama yan, pero ang akida niya ay sablay, baloktot. Sa dami ng pwedeng pakinggan, bakit ko siya papakinggan? Sige nga. Same thing with the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We said, and some of the scholars, they said, okay, you can use a hadith of da'if, yung mga hadith na weak. Whereas some other scholars, they said, thousands of the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that is authentic and that is strong, why not use it? And why not implement it? And why not believe on it? And why you are taking which is the da'if, yung pinaka mahinang hadith. Di ba? So, ganun yun. So, ibig sabihin, nasa sayo na yun. Kaya tayo nag-aaral, mga kapatid, para maging malawak ang ating pag-unawa. So, si Omar ibn al-Khattab, subhanallah, makikita nyo mga kapatid sa lahat ng mga dumating sa mga Khulafa Rashidin, iba yung sa kapanahunan ni Omar ibn al-Khattab. Dahil bukod pa sa talagang kinatatakutan siya, nagro-rule siya, at matindi yung kanyang mga naiambag na nagawa. Alam nyo rin ba na dito sa kanyang kapanahunan kung saan dito nangyari yung kung saan yung tarikh nagsimula. Ngayon ay 1445, di ba? Ng Hijri. Nagsimula ito, pinasimula sa kanyang kapanahunan ni Omar ibn al-Khattab. Nagkaiba-iba ang mga pantas noon. Sabi nila, hindi. Kailangan magbigin tayo sa kapanganakan ni Propeta Muhammad. The way in the same thing were the Christians na pinapaniwala nila na ipinanganak si Isu Kristo na December 25. Tapos yung sabi nila, hindi. Kailangan i-base natin doon sa bago siya ipanganak. So nagkaroon sila ng mga khilaf. Si Omar ibn al-Khattab, hindi. Ang inano nila at pinagkaisaan ng mga pantas, ang kanilang initiative, ang kanilang effort, magsimula tayo, the migration of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Yung kalendar sa Islam ng Hijri. Marami siyang naiambag na hindi makalimutan at hindi may libing sa limot. Number 4, anong number 4? Sabi dito, Omar also applied Sa'd ibn Abi Waqqas. Ibig sabihin, pinaniwalaan niya, kinuha niya, the ration regarding wiping over one sacks. Diba? Ano ito? Naka-medyas tayo ngayon, di ba? Maraming mga tao, Allahu Akbar, wallahi mga kapatid, this is really how important is the knowledge. Ulitin ko, gaano ka-importante, kahalaga ang pag-aaral. Yung isang oras, Abdul Aziz, na nanatili ka, na nakikinig ka, nagbabasa ka, nag-memorize ka patungkol sa kaalaman sa Islam, a matter of religion, is more beloved to Allah than the one who is prostrating and praying until the night, until Fajr. Ikaw na mag-isa, nagdasal ng hanggang magdamag, nagsunna, nagbasa ng mga Quran, nagdhikr sa Allah. Pero yung tao na nag-memorize, umupo, nakinig, na naliksik ng katotohanan sa Islam, mas mahal yun at matimbang ang kanyang gantimpala kaysa doon sa nag-worship lang. Bakit mga kapatid? Do you think what's the reason behind? Paano? Bakit? Rashid? Ha? Dahil sa ilm. Bakit? Ha? Dahil kung ikaw lang ang nagdarasal sa Allah, ang makikinabang lang yun, ikaw lang bro. You alone. That is between you and your Lord.
While when you are reading and keep on understanding and memorizing, nag-aaral ka, nagtitipon ka ng katotohanan, mas mahal yun matimbang sa Allah dahil alam ng Allah at alam natin na pag mas marami kang alam, may babahagi mo to, maraming makikinabang. Eh kung ikaw lang nakikinabang doon. And I'm giving you some example. May mga tao, pati sa opisina ko, pag nag-ablution kami, tinatanggal ang medyas. Okay? Tinatanggal. Minsan, Pakistani yun. Sabi ko, KLTK. Bakit mo yung tinatanggal? What's the reason? Ang lamig-lamig. Sa totoo lang, sabi ko, pag tinanggal mo pa yan, basa pa yan, ilalagam yan, yan ang cause ng bad odor. Isyada, sabi niya, ayaw mo na ma-perfect. I want to perfect my worship to Allah. Bakit kailangan ko maghaplos na dapat talaga tanggalin? Sabi ko, no. May hadith si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ipinrovide ko pa sa kanya kasi may hindi makipagtalo yung mga Pakistani. Kailangan talaga nila dalil. Ipinrovide ko pa sa kanya na pag ang isang tao na one day na nandoon ka, sapat na ikaw ay mag-ablution, then pag naisuot mo yung pag-ablution nyo, pwede sa 24 hours, pwede kang nagwa-wipe na lang. Huwag mo na tanggalin yun. Kasi bakit? Pahirap pa sa'yo, bro. Samantalang si Propeta sallallahu alaihi wasallam, what did Aisha radhiyallahu anha said? Ma khuyira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bayna amrayni illa akhtara aysaruhuma. Ma lam yakun ithman, fa kana ab'adu an-nas min al-ithm. Sabi ni Aisha, wallahi si Propeta sallallahu alaihi wasallam, sugo ng Allah, propeta ng Allah, pag napapili siya sa dalawang bagay na uri ng gawain ng ritual o anumang gawain kilo sa Islam, pipiliin niya ang pinakamadali. Importante, hindi haram. Importante, pwede. At siya yung tao na napakalayo sa haram. So ngayon, bakit ko pahirapan ang sarili ko? Kung pwede pala yun. O kanina, sa Fajr, nagpray kami ng Fajr sa masjid namin, isang Pakistani din uli. O ito, si Imran, Pakistani ito. Kaya litikibay. Ha? Si Imam, nagdarasal na si Imam. Bro, nagdarasal na si Imam, Abu Abdullah sa amin. Okay? Nandun na siya sa second raka. Na-late din ako eh. Nagkasabay kami itong Pakistani. Mahaba ang ano niya. Tapos, ang ginawa niya, nagsuna. Nagsuna una, inuna niya ang sunna kaysa sa wajib. Yun ba ang kaalaman, bro? Kayo na mga nag-aral. Ano ang mauuna? Ang sunna o ang wajib? Mauuna ang wajib. Sunna lang yan. If you do it, you will be rewarded. If you will not do it, you will not be punished. Samantalang yung wajib, yun ang napabaya mo. At yan, maraming mga tao na minsan nauuna nila yung mga sunna kaysa sa wajib. Di ba? Huwag ka na muna pumasok sa duwaya. Bro, nagkakaintindihan ba ang mga madlang tao? Ha? Brother Omar Cortez? Wallahi, that's true. So, bakit natin ito pinag-aaralan? Dahil sa sunna at gaano kahalaga ang kaalaman. Mga kapatid, why do we learn? Why do we study? It is because Allah subhanahu wa ta'ala does not need of our worship, because Allah wants us to worship Him in accordance to the teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, though knowledge. Paano mo malalaman ang mga turo ni Propeta kung hindi ka mag-aaral? Sige nga, di ba bro? So yun ang mga example nun. Huwag mo pahirapan ang sarili mo. Pwede naman yun eh, di ba? So, Allahu Akbar. And there are some many other cases. So yan yung mga example niya. Kaya dito rin, si Omar ibn al-Khattab, pinaniwalaan din niya na isang riwaya sa number 5. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu was about to stone. Ha? Kasi matindi yung sa kapanahunan ni Omar ibn al-Khattab eh. Siya yung, kumbaga, syadid. Ang personalidad niya ay talagang matapang, stricto. Alam mo yun, nagkakaiba-iba tayo ng personalidad eh. So pati ang mga sahaba, subhanallah, ganun ang pagkaiba ni Omar at saka si Abu Bakar as-Siddiq. Si Abu Bakar as-Siddiq, kumbaga sa
kapanahunan natin, pwedeng sabihin na yung tao na matahimik, malumanay, magsalita, mag-decide. Parang minsan nga sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, Amir Abu Bakar Siddiq na siya yung mag-imam. Tapos minsan nasabi ng anak niya na siya ay sa usugo ng Allah. Si Abu Bakar Siddiq, mahina magsalita, malumanay. Bakit siya? Sabi ni Propeta Muhammad, si Abu Bakar Siddiq ang ipagpagdasal yung imam. Nagpapatunay po mga kababayan natin na mga Shia na hindi nyo matanggap na kung bakit si Abu Bakar Siddiq ang dapat na siya ang mamuno after Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ito ang isa sa mga dalil. Although there are many issues and many proofs from the hadith of the Prophet Muhammad, anong patuloy doon? Actually, nangyari na eh. Si Omar ibn al-Khattab ang nag-imam. Narinig ni Propeta. Sino nag-imam? Omar ibn al-Khattab. Nagalit si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya pinahintulutan na si Omar ibn al-Khattab ang magdasal na buhay pa si Propeta Muhammad samantalang ipinag-utos niya na si Abu Bakar Siddiq. Ano yan? Dalil akli, logic. Ibig sabihin, nangangulugan na si Propeta, ang gusto niya after rape, si Abu Bakar Siddiq. Pinakamatalik niyang kaibigan. Ang kanyang pera at ang kanyang buhay ay kanyang inilaan kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Si Umar ibn al-Khattab nagbigay ng kanyang kayamanan kalahati, yung kalahati sa pamilya. Si Abu Bakar Siddiq walang itinira, lahat sa Allah at kay Propeta. How could it be the same? Di ba? Paano mo pagpaparehasin yung dalawa? So, yan yung mga example. Mga kapatid, ito, dito sa number 5 sabi, si Umar ibn al-Khattab sa kanyang pagka-istrikto ay paparusahan ng isang babae. She was about to stone an insane woman. But when he was informed that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the pen is raised 3, he ordered that she not be stoned. Did you get the point? Rais, di ba? Nandun yun, sa number 5. Unsa ni siya? Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang ibig sabihin nito, Ustad, alas 9 na pala. Na-late na tayo. Sobra na tayo ng oras. Dito tayo hinto, mga kapatid. Bitin tayo. Okay lang yan. Ganyan naman talaga. Lagi tayong bitin. Number 5, anong sinabi dito? Si Umar ibn al-Khattab gusto na niyang parusahan ng babae. Dahil yung babae ay naayon sa batas sa Islam. Pero napag-alaman ng isang tao na authentic, sabi niya, Umar ibn al-Khattab, hindi mo ba alam? Napabatid na si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya, nakasama ang babae na hindi dapat siya parusahan dahil wala sa isip. Binanggit niya yung hadith. Rufiyatil aqlamu ala thalatha, di ba? Sa isang riwaya, 4. Walang sala sa mga tao sa tatlong na ito na anumang kasalanan na ginagawa nila, sila ay absuelto. Una, ang bata na wala sa tamang edad. Gumawa ka ng gawain kasalanan khaliwali. Hindi ka absuelto, wala kang kasalanan kasi you are not in the proper age. Pangalawa, ang tao na natutulog na hindi niya alam ang ginagawa niya. Pero wallahi, mag-ingat kayo. May mga tao nagtutulog-tulugan lang. Ha? Ibrahim Casey, merong mga tao na nagtutulog-tulugan lang? Bro, meron? Wallahi, totoo yan. Totoo yan. And I agree with that. Ang totoong tulog, wala kang naramdaman, parang patay ka na. Pero yung nagigising ka, nakakarinig, alam mo yung inisip mo, ginagawa mo, nakikita mo, nagtutulog, peke yun, natulog yun, hindi totoo. Okay, ano yung pangatlo? Ang pangatlo ay yung majnun. O katulad ng babae na yun, wala sa tamang pag-iisip. So, hindi dapat siyang hatulan. At yan ang sa Islam. Mga kapatid, maraming matututunan patungkol sa sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, I encourage you, read and read. Basahin natin ito. Dahil sa pag-aaral, isipin nyo sa pag-aaral, sabi ng Allah mismo kay Propeta Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. The first revelation is Iqra. Magbasa kita, magbasa tayo. Sa pagbabasa, natutungayan natin, alam natin ang katotohanan. Patawarin tayo ng Allah, tanggapin ang ating mabuting gawain. Bro, kayong mga bagong pasok sa Islam, lagi kayong mag-aral dito, ha?
Bro, wallahi, kailangan ninyo ng kaalaman. Hindi yung pumasok lang kayo sa Islam, tapos na. Hindi nyo tunay na mararanasan, mararamdaman ang tamis ng pananampalataya at kaalaman sa Allah hanggat hindi tayo mag-aral. Ganyan kahalaga ang pag-aaral. Hanggang sa muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.